minsan pa sa huling pagkakataon, I feel the pull. I feel the pull. Thank you, Jesus. I hear the call. Salamat. And I know His Spirit's moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Wala tayong ibang gagawin kundi mag-agree sa salita ng ating Panginoon. Lord, please come and take control. I feel the move. Lord, please come. Lord, please come and take control. I feel the Yes. Salamat sa ating Panginoon. Muli po ay mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. At tayo ay napakasarap mga kapatid na umawit talaga sa ating Panginoon. At sa di pagtatagal, tayo po ay babasa na ng scripture. So dito po sa aklat po ng Book of Psalms, chapter 37, verses 3 to 5, sabi dito, "Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed." Amen. Next verse. Sabi, "Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart." Amen. Salamat sa Panginoon. And 5, "Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass." Diba? Pangako ng ating Panginoon yan sa atin. Hallelujah. Sa isa pang scripture, bago tayo manalangin, sabi dito, Book of Ruth, chapter 1, verses 16 to 18, "And Ruth said, Entreat me not to leave thee or to return from following after thee, for whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God." Ito si Ruth, mga kapatid, na kinakausap, mga kapatid, si Naomi. And 17, where thou diest, will I die, and there I will be buried. And the Lord do so to me, and more also, if aught be, but death part thee and me. Yun lang ang makapaghiwalay sa kanila, mga kapatid. 18, "And when she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left speaking unto her." Tayo po'y manalangin. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Amang banal, maraming salamat, Panginoon, muli sa gabing ito, sa iyong mga salita, Lord, na pinagkaloob sa amin. Paglalagay, Lord, ng aming mga puso at aming mga paa, Lord, sa dako na ito, Panginoon, house of prayer, na alam mo, Lord, ang pangangailangan, O Diyos, ng iyong mga anak, ng iyong mga tupa. At dalangin ko, Lord, na ipadala mo, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu, upang, Lord, mamalas, Lord, ang iyong kapangyarihan, at ito ang maghimay, Lord, ng mga salita sa amin, at pakanin mo, Lord, ang aming mga puso at ang aming mga kaluluwa, Lord, na nauuhaw sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. We pray, ihanda mong aming puso, hawiin mong anumang hindrances sa paligid, maging sa aming sarili, sa aming pag-iisip, nang sa ganun ay makapanagana po kami sa iyong mga salita. Lubos kaming umaasa na ikaw ay paparito, pagkat kami, Lord, naniniwala sa pangako mo nang sabi mo, 2 man o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan ay lagi kang paroroon, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At maraming salamat, Lord, sa pag-usher mo, Lord, sa amin sa buong awitan, Panginoon, hanggang sa pagbubukas, Lord, ng iyong mga salita. Kinukumit namin, Lord, ang lahat po ng bagay sa iyo, kasama ang papurit pasalamat sa iyong dakilat matamis sa pangalan, Panginoong Yesus. Amen and amen. Tayo po'y malaya ng makaupo, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. At muli, salamat din muli, mga kapatid, sa invitation ng inyong pastor na makapangaral. Last time dapat maaga talaga yun, kaso hindi ako naging available. At salamat kay Brother Art na nag-cover sa atin. So, salamat sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Tunay na lahat, mga kapatid, pinaglalakip-lakip yan ng Diyos.
para gumawa sa atin ng mabuti. Di ba? Sabi doon, all things. So, kahit yung maganda, yung hindi, gagawin ng Panginoon yan para sa ikabubuti natin, mga kapatid. So, sa gabing ito, nais kong mangusap, mga kapatid, doon po sa Book of Ruth. Ito po yung The Junctions of a Believer, mga kapatid. So, ito po ang mensaheng nilagay sa puso ko, mga kapatid. Bagamat meron talaga akong gustong i-prepare, pero ito yung gustong marahil mensahe ng Panginoon sa inyo, sa gabing ito, sa atin, at nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. So next slide po, junctions of believers. So Pastor, ano po yung sinasabi ninyo na junctions? Sabi doon, what is junctions? Sabi doon na ito daw yung significant points or turning point in a believer's faith journey when they make a crucial decision or experience a profound spiritual growth. So, pagka-junctions din sa kalye, di ba, meron diretso, kaliwa, kanan, para intersection, mga kapatid. So, sa bawat bahagi ng buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid, meron tayong mga junctions dyan. Amen. At lahat yan, mga kapatid, ay merong layo ng Diyos, bakit tayo pinadadaan dyan, at kung bakit inilagay ng Panginoon ang mga bahaging yan para sa atin. Isipin mo, kung ang lakad natin puro diretso lang, mga kapatid, walang bako, walang kung anumang bagay, mga kapatid, na magagawang maipamalas muna ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa atin, wala tayong magiging testimony, mga kapatid, sa ating buhay. Kaya lahat ng bagay na dumarating sa atin, mga kapatid, every junctions, mga kapatid, merong gustong ipakita ang ating Panginoon. So, next slide po, mga kapatid. So, yan po yung junction. So, una, mga kapatid, nangusap ang prophet, mga kapatid, patungkol dun sa buhay ni Ruth. At ang sabi niya, meron daw pong 4 na stations or junction, mga kapatid, dun po sa buhay ni Ruth. And we believe, mga kapatid, dahil tayo message believer, ang Book of Ruth, mga kapatid, ay kwento ng pag-ibig ng Panginoon sa kanyang nobya. At si Ruth, ang pinaka-perfect type, mga kapatid, ng nobya, mga kapatid. At pwede nating sabihin, makarerelate tayo, mga kapatid, dun sa kanyang buhay. Bilang tayo mismo ang nobya, individual sa atin, ay mananampalataya sa ating Panginoon. So, unang-una, mga kapatid, sabi dun sa lalakaran nito ni Ruth, kasi si Ruth, hindi naman diretso pagbukas mo ng libro ng Ruth, kinasal agad kay Boaz. Diba? So, sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, talagang meron tayong kailangan daanan. So, unang-una, mga kapatid, decision. Diba? Alam mo yung decision, napakalaking bahagi niyan sa buhay natin. Next slide po. Sabi dito, unang-unang ginawa daw ni Ruth, mga kapatid, ay decision. Sabi doon ay, now there is 4 stations or 4 junctions in Ruth and Boaz. The first is Ruth deciding. Ito, lagi ko naririnig. Pastor, alam mo, ang ganda po ng message. Ang ganda-ganda ng message, maluwalhati, pero siya, mga kapatid, hindi pa nakatawid o nakapasok doon sa mensahe mismo. Na kahit anong ganda ng isang bagay, sabihin natin, alam mo, ang ganda sa Baguio. Pero alam mo, hanggang salita lang yun eh. Hindi malulubos yung ating kagalakan kung ikaw mismo ay nakapunta mismo doon sa lugar. Kaya kailangan magdesisyon tayo, mga kapatid. At kung tayo'y nananampalataya, mga kapatid, at naniniwala sa mensaheng ito, kailangan tayo makapasok sa mensahe, mga kapatid. Pagkat ang mensahe, mga kapatid, gaya ng minsan na ipangaral ko dito, ang ika-5 arka, mga kapatid, na ipinakita ng Panginoon sa atin. Na hindi lamang ang sabi, hindi lamang tayo narito para pag-usapan ng mensahe. Ang kailangan natin ay makapasok sa mensahe. Hallelujah! Dahil kapag hindi tayo nakapasok talaga ng mga kapatid, hindi tayo naiposisyon doon, ay maiiwan tayo, mga kapatid, doon po sa kabilang dako. Kaya sabi niya, Ruth, first, she had to decide whether she was going into this land or not with Naomi. And she had to make a decision. Kasi una-una, si Ruth, mga kapatid, is a Gentile. Moabita, mga kapatid. At alam natin yung kwento dyan, namatay yung kanyang asawa, si Elimelech, pati yung 2 anak, mga kapatid, si Malon and Chilion, namatay. So, naiwan yung 2, si Orpa, tsaka mga kapatid, si Ruth. At nung time na yan, pag-decide, mga kapatid, ni Naomi, itong si Ruth, tsaka po si Orpa, na sabi niya, sige na, bumalik na kayo dun sa inyong mga mahal sa buhay. Pero mga kapatid, alam mo, pare silang umiyak dun eh. Pero alam mo, si Orpa, nagkunwaring umiyak lang. Pero ang ginawa niya, umalis pa rin siya.
Kaya sabi ng prophet, alam mo, yan daw yung mga lukewarm Christians, mga kapatid, sa ating panahon, na konting discouragement lang, mga kapatid, babalik sila dun sa kanilang dating buhay. Pero hindi ganun kay Ruth, mga kapatid. Bagamat siya'y umiyak, bagamat siya'y nalumbay, hindi niya iniwan si Naomi, mga kapatid. Kahit sa ating buhay, di ba, alam mo si Naomi, mga kapatid, di ba, sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi. Di ba, napunta na siya sa lugar. Sabi niya, tawagin niyo na akong Mara. Kasi kapaitan, mga kapatid. Na kahit meron dumarating sa ating buhay, mga kapatid, pwede ko sabihin ulit, bitter waters of Mara sa buhay natin, ay mananatili pa rin ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Kasi minsan pinadadaan lang tayo dyan. Huwag mong isipin na habang buhay, dyan ka na lang. Pinadaan ka lang dyan. Meron tayong junctions na kailangan daanan. Hindi ka mananatili dyan. Pastor, parang walang revival, parang nalulung. Hindi ka mananatili dyan. Pinadaan ka lang ng ating Panginoon. Dahil meron siyang gustong i-express na attribute, mga kapatid, upang patunayan at bindighan ng kanyang sarili at ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Hallelujah. But first, you decide. Diba? Next slide po. Kailangan niya magdesisyon. Sabi niya, now notice, in this now, Ruth deciding. Nagde-decide. Hindi pwede dito yung parang oo na hindi. Diba? Sabi nga ng scripture let your yes be yes and your no be no. Ano mang lalampas dito sa diablo, mga kapatid? Evil. She had to make a decision whether she was going to decide to go over there or not. So mamaya, meron pa sa atin dito, naita mo sa church, pero hindi pa rin nagde-decide. You must decide. She had to make a decision. Now, that's the way that every believer has to do. You've got to live your old haunts, sabi dito, your old life. You've got to live your old things of the world. Hindi pwedeng nag-decide ka, naniwala ka sa mensahe, gusto mo maglingkod, pero meron ka pa rin mga bagay na bit-bit-bit-bit. Pag tayo sumunod sa ating Panginoon, naniwala sa ating Panginoon, nag-decide na maglingkod sa ating Panginoon, wala kang ibang dadalhin kundi yung paniniwala mo sa ating Panginoon. Iiwan mo lahat ng bagay. Di ba yung kay Daniel nga, mga kapatid, di ba? Sabi doon ay sinunog niya talaga yung bridge. Di ba? Sabi ni Pastor, sunugin daw yung bridge. Ginawa, sinunog nga. Pastor, sinunog ko na. Dapat tumawid ka muna bago mo sinunog. Hindi ka na makakapunta dito. Kaya kailangan nakikinig tayo, mga kapatid, sa instruction. Ano yun? Kasi minsan yung iba, mga kapatid, nandito, pero minsan walang wisdom, mga kapatid. Sabi, they had to leave the old haunts of life or something like that and cross over, kasi may junction And new land, di ba sabi nga ng prophet, this message is the new land, the new field, with a new people that you never knew before. Kasi bagong lugar sa kanya yon, yung babalikan, mga kapatid, ni Naomi. Pero alam mo, ang Diyos, mga kapatid, pagka meron siyang pagkilos na ginagawa, mga kapatid, kailangan malinaw yung ating unawa na ipinoposisyon tayo ng ating Panginoon. Sa bawat pagkilos ng isang iglesia, merong espiritu sa likod nito, walang ibang kundi ang ating Panginoon Jesucristo, at siya'y gumagawa ng ayon, mga kapatid, dun sa kanyang blueprint. Minsan, nagugulat tayo, ba't nangyari ito? Ba't ganyan? Mga kapatid, lahat yan ay meron pong layunin sa ating Panginoon. Diba? Minsan sinusubok lang tayo, naniniwala ka ba ng Espiritu ng Panginoon nang siyang naglilid sa'yo? Diba? Minsan sinusubok tayo dyan mga kapatid. Next slide po. Sabi niya, she had to make a decision. She had to decide. You've got to decide. And finally, when she made up her decision, she went over into the new land. Now, that's justification. Diba? Alam naman natin, mga kapatid, pag sinabi pong justification, ito ay pag-aaring ganap. Ikaw ay tinuturing na matuwid. Ito'y tumuturo doon sa unang hakbang, mga kapatid, pananampalataya sa ating Panginoon. So pwede nating sabihin, hanggat hindi tayo nagdi-decide, ibig sabihin, wala pa talagang pananampalataya dyan. Kailangan natin mag-inventaryo. Yung lakad ko ba sa Panginoon, nakapag-decide na ba ako na hindi na ako lilingon pabalik, hindi ako babalik doon? Kailangan kong tawirin yung mga bagay na pinatatawid ng ating Panginoon sa atin. Di ba, pagka may ginagawang ating Panginoon, mga kapatid, pinakikilos niya tayo pasulong, hindi pabalik. Di ba? Kaya kung minsan may iniisip tayo, may dumarating na circumstansya, tapos gusto nating bumalikwas, gusto nating bumalik, mga kapatid, hindi yan yung tamang inspirasyon. Dahil yung inspirasyon na ibibigay sa'yo ng ating Panginoon, mag-overcome ka. Kasi sa lahat ng trials, mga kapatid, hindi yan ipinagkaloob ng Panginoon sa atin para manghina tayo.
Binigay ang trials, mga kapatid, para mas makaangos ka na mas mataas doon. May trials ulit, pastor dapat mas mataas ulit, mga kapatid. Kaya sabi doon ay hindi itinuro sa atin, mga kapatid, yung sa pag-overcome sabi doon ay itinuro sa atin, ipinakita, mga kapatid, sa mensaheng ito, kung paano mag-overcome. Diba? At sa anong paraan lang, sabi sa Laodicean age, mga kapatid, walang iba kundi sa salita lang ng ating Panginoon. Diba? Yung 3 major trials, mga kapatid, sabi doon, na lust of the flesh, pride of this life, pride of life, lust of the eyes, mga kapatid, na halos katumbas, mga kapatid, nung pong pagkakamali ni Eve, doon sa Garden of Eden, mga kapatid, ay kinanker, mga kapatid, in-overcome ng ating Panginoon, doon sa Matthew 4:4, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang sabi doon ay walang ibang daan, kundi sa salita lang, mga kapatid. Diba? Minsan sinusubukan natin, gusto ko talaga kasi mag-overcome, pastor, gusto ko naman Ang tanong, nandoon ba yung word? Kailangan nandoon ang salita ng ating Panginoon. Amen. That's justification. Next slide po. Sabi niya, it's a choosing time. Kaya mahalaga yung pagpili. Pero hindi yan binigay ng Panginoon sa atin para pumili lang tayo ng kung ano lang. Diba? Kasi bawat pagpili, lagi niyong tatandaan, mga kapatid, merong consequence yan. You cannot stand neutral any longer. Hindi pwedeng gitna ka lang. You may leave before the message is over, but you can't go out that door. Diba? Sa tuwing pupunta tayo sa church. Diba? Hindi yung parang gusto lang natin punuan yung upuan, makaawit lang tayo, makatestimony. Kailangan ang desire natin mas maging malapit tayo sa ating Panginoon. Merong mabago sa atin. Merong madagdag sa atin. Makilala natin siya ng higit kaysa kahapon, mga kapatid. At maging totoo ang bawat salita ng ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. But you cannot go out that door the same person you come in. You'll cross that threshold tonight. It's either better person or evil person than you was when you entered in. Diba? Dalawa lang yan. Diba? You can't help it. It's up to you to make a decision. Now notice, it's choosing time. You can't be neutral. It's a choosing time. You must choose you this day whom you're going to serve. Ang sanlibutan ba? Mga kapatid, yung pong bagay ba sa sanlibutan, yung bang mga material things, mga kapatid, o ipapaling natin dun sa nag-iisang main thing sa ating buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. And the devil has presented many things, glamorous. Di ba yung glamour of life? Di ba, alam mo tawag dito, mga kapatid, si Lot, di ba? Nadala siya ng mga bagay na yun, mga kapatid Kasi ang diablo lagi magbibigay ng substitute sa iyo. Mga kapatid, para maipaling mo yung thirst mo, yung kagalakan mo, mga kapatid. Kasi alam niya, mga kapatid, na pagka naitulak, nagawang mabuksan, mga kapatid, sa iyo, ang yung uhaw na nandun sa puso mo ay ang Diyos lang ang kaya magpuno, mga kapatid. Wala nang makapag-aalis sa iyo niyan. Diba, yung minsang mga tao, mga kapatid, sabihin natin, one time lang nakaten sa isang gawain, pero naramdaman nilang presensya ng ating Panginoon. Hinahanap-hanap na nila, mga kapatid, yung presensyang yun. Hallelujah, na para bang merong kulang, mga kapatid, pagka hindi nila naramdaman yun. Pagkat yung bahagi na yun na nandun sa kanilang puso ay tumatawag kung saan, at ang sabi dun, the faith will always finds its source. At walang iba yan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan maiugpong sa Kanya, mga kapatid, lalo na sa mga panahon ng panghihina, mga kapatid, kailangan hanapin ang bahaging yun, mga kapatid, kung saan nanggagaling ang pananampalatayang ito. Kaya walang ibang pwedeng magpalakas lang din sa inyo, mga kapatid, maliban sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya kailangan yung bumalik dito, kailangan yung manginain sa salita ng ating Panginoon, manatili sa Kanyang presensya at gawin niyang totoong Kanyang salita sa atin. That's our very desire, mga kapatid. Di ba, minsan inisip natin, lagi natin ito nababasa, pero alam mo, Pastor, gusto kong mangyari talaga yung realidad niyan. Doon tayo nakatingin, mga kapatid. At pagka tinamaan tayo ng tamang inspirasyon, mga kapatid, sabi doon, the two comes together, the inspired believer and the inspired word, magkakaroon niya ng resulta, mga kapatid. Kaya lang naman hindi nangyayari kasi hindi ba tayo inspirado? Diba? Pastor, paano ba magkaroon ng inspirasyon, Pastor? Sa natural nga lang, makita mo lang yung crush mo, inspired ka Buklatin mo kasi yung salita ng ating Panginoon. Magbasa ka ng Biblia, magbasa ka ng mensahe, umawit ka sa ating Panginoon. Ewan ko lang kung di ka ma-inspired, mga kapatid. Diba?
Hallelujah. Hindi mo na kailangan mag-struggle para kasi walang revival, pastor. Hindi mo kasi ginagawa yung bahagi mo sa ating Panginoon. Diba? Kaya ka malungkot, kaya ka nalulumbay kasi hindi ka umaawit sa ating Panginoon. Hindi ka nagpupuri sa Kanya. Hindi ka nagpapatotoo. Sabi nga doon mga kapatid, ang testimony mga kapatid is part ng worship. Panambahan sa ating Panginoon. Kaya dapat punong-puno mga kapatid yung testimony, mga kapatid sa testimony box, mga kapatid, huwag kang mahiya. Yung ibang tao nga, hindi nahiya sa kanilang buhay eh. Pero tayo mga kapatid ay pinagkalooban ng bagong buhay ng ating Panginoon. Kailangan magpasalamat tayo, ibalik ang papuri sa Kanya, dahil siya lang mga kapatid ang nakagawa sa atin ito, na baguhin yung ating buhay, gawin ng dakilang bagay sa atin, magpatotoo sa Kanya. Hallelujah. So you decide. Mayayain pa rin kasi ako, pastor. You decide. Hindi pwedeng 10 years ka na dito, mayayain ka pa rin. Hindi ka pa rin makaawit sa ating Panginoon. 10 years ka na, hindi ka pa makataas ng kamay. 10 years ka na, hindi ka maka-amen. 10 years na, hindi ka maka-hallelujah, mga kapatid. You decide. If you want the blessings of God, mga kapatid, gawin mo yung bahagi mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. You choose, mga kapatid. You decide. Kasi decision mo, mga kapatid, dyan lang eh. Kung i-bless ka o i-curse ka. Diba? Kaya pagpunta sa church din, dapat tama yung aming pag-iisip. Diba? Pagka nandito ka to criticize, di ka mabibless. Kahit saan church ka pumunta. Diba? Pero kung ang puso mo, gusto mo mabless, ibibless ka ng ating Panginoon. Sabi doon ay darating ang anghel ng Diyos para mag-minister sa iyo at daling ka doon sa isang spot at bababa ang sikay na glory ng ating Panginoon. Diba? Minsan mali lang yung puso. Mali yung pag-iisip. Hallelujah. Pero kung ang desire mo, pure worship lang talaga, fellowship sa ating Panginoon, ba't hindi ka mabibless? Diba? Minsan tayo ang mali eh. Diba? Pero pag nagawang mabago yun, nag-decide ka, I have decided to follow Jesus. Kasi sa Panginoon ka nakatingin eh. Pero pag nakatingin ka sa tao, mga kapatid, marami kang makikitang mali. Marami kang makikitang hindi maganda. So you decide, sinong titingnan mo? Yung tao ang ating Panginoong Jesucristo. You decide, mga kapatid. Hallelujah. Just like Ruth. Diba? Sinasabi sa kanya, bumalik ka na doon. Hindi kita iiwan. Kung sa kakain ako doon. Kung sa ka maninirahan doon ako. Kung sino ang Diyos mo, magiging Diyos ko. Kung sa ka mamatay, ay doon din ako ililibing. Ibig sabihin, sincere. Mga kapatid. Sincerity, mga kapatid. Next slide po. Amen. This is choosing time. You cannot stand neutral any longer. You may live. Okay, next slide po. Basa na natin yan. Amen. It's up to you to make a decision now. Notice, it's choosing time. You can't be neutral. It's choosing time. Okay, next slide po. Amen. In many things of life, sabi niya, we are given a choice. Di ba kayo nagpapasalamat doon? Di tayo ginawang robot ng Panginoon. Di ba? May kakayahan kang pumili. Pero nandito ang salita ng ating Panginoon para bigyan tayo ng wisdom. Ano yung pinaka-best na pipiliin natin? Actually, meron nga tayong desire eh. Diba? Ang sabi doon, anong meron? Ba't ka nagdi-desire? Because down in your soul, there is a predestinated seed laying in there, laging nandyan, nagdi-desire sa ating Panginoon. Diba? Kung tayo lang, kung walang seed, mga kapatid, lahat gagawin mo. Lahat ng bagay, mga kapatid. Pero parang, may kung ano dun sa puso mo. Na hinahanap, mga kapatid, yung mga bagay sa ating Panginoon. Diba, nung minsan kang nakaranas, mga kapatid, na ang presensya ng Panginoon maramdaman, meron kung ano na parang hinahanap mo ito, hindi ka na masasatisfy, malibang maramdaman mo ito muli. Sabi doon, the way of life itself is a choice. We have the right to make our own way. Choose our own way that we want to live. Next slide po. Education is a choice. We can choose whether we're going to be educated or whether we are not going to be educated. That's the choice we have. Right or wrong is a choice. Every man, woman, boy, and girl has to choose whether they are going to try to live right or not live right. It's a choice. Choice mo yan eh. Choice is a great thing. Kasi mga kapatid, kung ano yung pinili natin, tatakbo yan mga kapatid at tuturo yan dun sa destination natin. Kaya dapat tama tayo ng pagpili. Next slide po.
Sabi niya, your eternal destination is a choice. Maybe tonight, some of you will make that choice or where you'll spend eternity before the service ends tonight. Diba? Handa na ba tayo? Sabi nga, pag tinanong mo daw, sinong gusto sa langit? Lahat ng tataas. Sabi, sinong gustong mauna? Lahat nakababa. Kasi minsan mga kapatid, may pagdududa sa sarili, handa na ba ako? So you make your choice. You decide tonight, mga kapatid. Kung talagang hindi pa fully, mga kapatid, sabihin mo, parang hindi ko pa fully natanggap ang Panginoon eh. You decide. There will be one time that if you turn down many times, there will be one time you'll turn Him down the last time. Kasi ang Panginoon, mga kapatid, sabi nga, 120 years, nangaral si Noah eh. Ibig sabihin, gano'n na lang ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon. Di ba, gano'n na lang ang pangaral ng pastor, mga kapatid, para tumanggap ka sa ating Panginoon. Naghihintay, mga kapatid, mabuksan ka, mga kapatid. Pero ikaw, minsan, nire-reject mo na nire-reject. Sabi nga, darating ang isang araw. Yung huling pag-reject mo, yun ang maglalagay sa iyo dun sa eternal destination mo. There is a line between mercy and judgment. Napakahirap. Next slide po. Sabi niya pa, and it's dangerous thing for a man or a woman, boy and girl, to step across that line, for there's no return when you step across that deadline. Wala nang balikan, mga kapatid. Yung huling tawag ng Panginoon, tapos nireject mo pa rin, mga kapatid. So tonight, it may be time that many will make their decision where they spend their endless eternity. So dalawa lang yan. Pastor, may eternity ba sa hell? Sabi lang doon, everlasting. Ibig sabihin, ainion is space of time. Pero wala tayong makikita, mga kapatid, kung gaano ito kahaba. Kasi there is only one form of eternal life, and that's God. Pero yung ainion, mga kapatid, ang haba nun, mga kapatid, hindi space of time. Sabi mo, hindi, doon na lang ako sa kabila. Hindi mo alam ang sinasabi mo, kapatid. Diba? Kaya ang Panginoon patuloy na umaabot, patuloy na nangangaral, mga kapatid, para piliin mo, mga kapatid, yung ibinibigay na provided way ng Panginoon sa iyo. Actually, sa atin, mga kapatid, ang Panginoon naman nag-provide lahat eh. Lakad natin sa ating Panginoon, pananampalataya natin at lahat, mga kapatid, siya lahat nag-provide. Ang part lang natin, alam mo kung ano, maniwala, sumampalataya, tanggapin. Diba? Siya lahat gumawa eh. Nasa iyo ang power ng reject or pag-accept, mga kapatid. So you make the decision, mga kapatid. Next slide po. Sabi nga, and Ruth said, entreat me not to leave thee or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. Diba? Kung nasaan natin, diba? May awit tayo, mga kapatid, sa hymnal na, where He leads me, I will follow. Diba? Kung saan tayo dali ng ating Panginoon, where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Next slide po. 17, ulitin ko lang yung scripture na, where thou diest, I will die, and there will be buried, and the Lord do so to me, and more also, if aught but dead part thee and me. 18, when she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left, speaking unto her. So, na-convince na, mga kapatid, si Naomi. Pero alam mo, mga kapatid, plano ng Panginoon yan eh. Layunin ng Panginoon yan, mga kapatid, na dalin talaga, mga kapatid. Doon po si Ruth, mga kapatid. Next slide po. Diba? But Ruth, kasi si Orpa umalis eh, umiyak eh. Di kita kaiiwan. Pero umalis pa rin, mga kapatid. But not Ruth, sabi, type of the bride, when her mother-in-law said, now Ruth, now return back. Pero sinabi niya, mga kapatid, yung scripture po uli, making her choice. At tama, mga kapatid, yung decision, mga kapatid, ni Ruth. I believe may divine revelation yan si Ruth. Kasi unang-una, kung sa natural, mahal niya yung binan niya eh. Kung sa unbeliever, mga kapatid, lagi nga magkaaway yan eh. Sabi nga, maswerte ka pagka wala nang magulang yung papakasalan mo, wala kang kaaway na binan. Diba? Pero mga kapatid, dito meron siyang ipinakitang pag-ibig kay Naomi. At alam mo, in-honor ng Panginoon yun. Kasi tipo yan, mga kapatid, sa spiritual eh. Mahal niya ang salita. Mga kapatid. Kaya yung mga nagmamahal sa salita ng ating Panginoon, i-reward kayo ng ating Panginoon. Next slide po. Sabi niya, that's where every man has to come to in life sometimes. It's make a decision. You have to make a choice. You had to make a choice whether you was going to have an education or not. Inulit niya lang, to make a choice, going to be your wife. Kahit nga wife, tinatch ng prophet eh. Kasi either it will make you or break you. Diba? Yung babae, siya yung sasagot ng hindi. Pero brother, talaga piliin mo talaga, mga kapatid.
Kasi may sabi sa message niya, pumili siya. Talagang parang hindi makabasag daw ng kamote yung sister. Pero nung kinasal na sila, nandun na sila sa tahanan, mga kapatid. Impyerno daw, mga kapatid. Diba? Kaya kailangan you pray, mga kapatid, na ilid ka ng ating Panginoon. At may kita mga kapatid, kung tamang partner yan, mga kapatid, tutulungan ka yan sa ministry mo sa ating Panginoon. Magiging blessing sa iyo yan, mga kapatid. Ilalapit ka lalo sa ating Panginoon, hindi ka hatakin, mga kapatid. Diba? Kaya maganda pagpili, pero wag tayo dyan sa iba tayo. There had to be a decisions and choices made in life. And this night may be that you'll have a final call to make your choice. Diba? Hindi mo ma-determine yan kung kailan yung final choice, final call, mga kapatid. Kaya every time, mga kapatid, na merong pagkakataon na gawin mo yung tama sa ating Panginoon, piliin mo siya. Piliin mong salita ng ating Panginoon. Diba? Maybe your final time laying in their dad on the stretcher, or you mother or young lady, it may be your final time to make your choice. So you decide and you make the right choice, mga kapatid. Pastor, paano ko malalaman tama yung choice ko? Sabi ng prophet, pag meron kang dalawang bagay na pinagdidesisyonan, tapos alanganin ka, kalimutan mo na yan. Then you will see yourself na tama ka ng desisyon. Kasi kung tamang desisyon yan, hindi ka magdadalawang isip. Diba? Yan yung sa mga pagpili ng mga bagay, kahit ano yan. Kasi dagi tayo hingit, mga kapatid, ng wisdom sa ating Panginoon. Amen. Next slide po. Sabi nga, notice, Ruth was willing. Kasi sa pagde-decide, meron ka rin dapat i-sacrifice. Christian life is a sacrifice life. Sabi ng prophet. Ruth was willing to forsake her idols, forsake her past life, her people, forsake everything, and return to Naomi. No matter what the circumstances was, she was willing to go on, and that's the way every man that comes to Christ must be first willing. Regardless. Diba, hindi yung naglilingkod ka lang kasi, pagod ako. Sabi kasi ni pastor, gawin ko to eh. You must be willing. You decide, mga kapatid. Maraming sabi, gusto kong maglingkod sa Panginoon, pastor, kaso hindi kasi ako musician, hindi ako preacher, hindi ako tech, hindi ako song lead MC. But if you want to serve God, sabi ng prophet, serve His people. Kahit doon sa pinakamaliit, mga kapatid, nagagawa mo yan sa ating Panginoon. Diba? Hindi naman dahil kung sino lang nakikita sa harapan nila, like ko sinasabi yan hindi yun nasa harapan. Minsan yung mga nasa likuran, mga kapatid, na gumagawa sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi po winawalang kabuluhan yan ng ating Panginoon. So you don't murmur. You don't complain. Kasi kung reveal sa iyo, mga kapatid, Panginoon ang nagbigay sa iyo niyan, may kagalakan ka dapat tanggapin. Willing. Not complaining. Mga kapatid. Kasi yung mga nagko-complain dun galing sa Egypt, mga kapatid, nangamatay. Nagmamurmur, nagko-complain. Mga kapatid, kaya yung blessing minsan nakakat off. Dahil sa pagko-complain, mga kapatid. Next slide po. Na, I never like to tell the people, oh, you're going to prosper and to be a rich man now. God's going to bless you. Pero alam natin, ang Panginoon may pagpapala. Pero hindi tayo nakatingin dyan dahil naglilingkod tayo para dyan. You ain't going to have no sickness. I don't promise them that because God doesn't promise them that. If you are really born again in your heart, I don't care how rough the road gets. You'll still hold onto God's unchanging hand no matter what lays before me. If Jesus goes before me, I will go. Hallelujah! Kung nandyan ang Panginoon, kung alam mo nasa salita ka ng ating Panginoon, you'll go. Kasi kasama mo ang ating Panginoon. As long as He goes, that's necessary. Sabi niya, that's all that's necessary. Yun lang ang pinakamahalaga. Makita mo, nandiyan ka sa ating Panginoon. If you're born again in your heart. Next is serve. Una, decide. After mo mag-decide, hindi pwedeng, dito na ako mag-church, pastor, tanggapin ko ang ating Panginoon, tapos nakaupo ka lang. Ang Panginoon gustong masumpungan, meron kang ginagawa. Meron tayong ginagawa sa ating Panginoon. Ginagawa natin yung ating bahagi sa katawan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi pwedeng pinuunuan mo lang yung upuan, mga kapatid.
Hallelujah. Ano man yung pinakamaliit. Sabi nga, ano nga yung kay Moses Ano ba yung hawak mo? Ano yung abot mo? Ano yung bagay na maitutulong mo dun sa katawan ng ating Panginoon sa church? Sa kapatid mo, sa pastor, sa mga musicians, sa song leader, sa mga tech, mga kapatid. Ibigay natin sa ating Panginoon. Next slide po. After you decide, you serve. And then after she got there, next thing she had to do was to serve in the field of Boaz. Out there, barefooted. Walang kaarte-arte. Diba? Pag Kristiyano, hindi maarte, mga kapatid. Hallelujah. Hindi pwedeng arte-arte ka, Christian ka eh. Kaya nga tayo ipinapakumbaba ng ating Panginoon. Kaya di ba alam mo, may foot washing, di ba? Kasi hinahumble tayo ng ating Panginoon. Magawa mong gawin yung pinaka-least na trabaho sa mundo. Kasi siya mismo nagpakita ng example. Kasi ang problema ng tao, lahat gusto maging dakila. Kaya nung nandun sila mga kapatid sa Book of John chapter 13, di ba? Sabi doon, nagtalo-talo sila. May strife doon. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, bago yung communion, pinakita muna sa kanila una yung feet washing. Sabi niya, ito yung example. Kung sino man ang gustong maging great sa inyo. Yung gustong maging dakila ay maging mababa. Maglingkod sa iba, mga kapatid. Yun ang tunay mga kapatid na pagiging dakila. Hindi sa mata ng tao, kundi sa ating Panginoon. Hallelujah. Diba out there, barefooted, gleaning behind the reapers, serving. And after she found the grace in Boaz's sight. So nakita mo yung order. Nakita siya ni Boaz, nagtatrabaho. Diba? So mga kapatid, makakasumpong ka lang din mga kapatid. Hindi ko sinasabi dito na parang kung sino yung pinaka-busy, yun yung parang pinaka-may grace sa ating Panginoon. Pero sabi lang mga kapatid, dahil nakita siyang gumagawa, naglilingkod mga kapatid, nakasumpong ng biyaya mga kapatid kay Boaz. Nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoon. Kasi gumagawa mga kapatid para sa ating Panginoon. Nandyan si pastor o wala o ibang tao, gumagawa mga kapatid kasi para sa ating Panginoon. Nagsuserve mga kapatid. Hallelujah. Next slide. Diba sabi doon na di maarte si Ruth eh. Sabi niya yung mga nalalaglag lang. Kasi alam mga kapatid, napaka-humble. Kasi pagka tayo nga rin, tayo tumatanggap ng salita ng ating Panginoon, ibig sabihin, pwede ko sabihin, nangangaral dito ang inyong pastor, naglalaglag ng mga butil. Pinupulot natin yun mga kapatid in a humble way. Paano mo pupulutin? Diretso. Di mga kapatid, iniyuyo ko mo sarili mo mga kapatid. Hallelujah. Yun yung tamang posisyon. At saan? Sa harap ba? Sabi doon, habang yung mga reapers ay tumatagpas doon mga kapatid, nasa likuran siya. Kaya sabi doon, 100%. Ibigay ninyo ang inyong buong pagtitiwala sa inyong pastor. Diba? Kaya nga lagi mga kapatid, pagka yung Ark of Covenant, pagka itinataas, sila yung nauuna, tapos nasa likuran mga kapatid, yung mga Israelite. Kasi sabi doon, 100%. May quote niyan, mga kapatid. Dapat nasa likuran. Sabi doon, and Ruth, Mobita mga kapatid, unto Naomi, let me now go to the field and glean ears of corn after him, in whose sight I shall find grace. And she said unto her, go, my daughter. Next slide po. Sabi niya, and she went and came and gleaned in the field after the reapers. Actually, sa message, ang sabi nga, ang reapers, yung fivefold ministry. Kasi naalala niyo mga kapatid scripture, nandun sila sa field. Sabi ng Panginoon, alam mo, hinog na lahat kaso kulang ng manggagawa. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, ang gawin ninyo, manalangin kayo dun sa Lord of Harvest. Yung Lord of Harvest nasa tabi nila. Kasi make known your prayers to God, mga kapatid. Kahit nga yung bulag nakita na ng Panginoon, bulag anong gusto mong gawin ko sa iyo? Kailangan natin sabihin, mga kapatid. Sabihin sa Kanya. Kasi alam niya mga kapatid, kailangan ng manggagawa sa ating Panginoon Diba? Hindi ito competition. Ito ay para sa isang goal. Na mahanap yung kahuli-huli yung binhi para makauwi na tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! You don't preach para sabihin mo magaling ka't lahat, para rivalry, bitterness. You preach mga kapatid kasi yan yung binigay ng Panginoon na burden sa iyo. At kailangan maging blessing lagi yun. Hallelujah. And her hap was light, a part of the field belonging unto Boaz, who was on the kindred of Elimelech. Wala nang kasunod. Now, the next thing she had to do, she had to work.
O diba? Kailangan may ginagawa. She become a legalist. Ito naman yung isang picture na pinakita ng prophet na alam mo daw, nag-i-start na meron ng buhay ang isang mananampalataya, mga kapatid. Isa sa mga sign na, mga kapatid, una, pag tumanggapin sa ating Panginoon, tapos nalaman yung mga bagay na dapat gawin, una, magiging stiff yan. Magiging legalist. Una. Pero alam natin, pag naglilingkod na tayo sa ating Panginoon, yung sabi, hindi, bawal to, dapat ganyan. Pero alam mo, habang tumatagal, habang nararanasan mo yung biyaya ng ating Panginoon, mas nagiging mabiyaya ka sa iba. Hindi ka na legalista, mga kapatid, na lahat ng bagay na narapat sa ating Panginoon ay nagagawa mo ayon sa kanyang biyaya. Hindi dahil pinilit mo, kundi meron kung anong desire sa puso mo na gawin ito, mga kapatid. She had to work, sabi doon, work out her own salvation with fear and trembling. Di ba? Huwag mo pakialaman si brother, si sister. Work out your own salvation with fear and trembling. Like you did. She went out in the field and put her clothes upon her and went out in the field and gleaned behind the maidens in order to sustaining food for the day. Is that right? What was she doing? She was trying to find favor with, yan ang pinagusto natin. We are always trying our best and giving our best to find favor dun sa bawas natin, mga kapatid. So she worked her way through that stage of legalism. Pero stage lang yan. Hindi tayo mananatiling stiff na bawal to, bawal ganyan, bawal ganito, huwag ka hihinga. Hallelujah. Next slide, mga kapatid. That's exactly what the church did. The Luthers, bigla siyang kumambi, mga kapatid, pinakita niya yung picture. Luthers believed by faith and come into the land. But the Methodists taught sanctification, which was a legalistic standpoint of it. Pero dahil tayo, mga kapatid, naturuan tayo sa mensahe, yung sanctification, reveal sa atin yan, hindi yan sa pagiging legalista. Sadyang meron kang natanggap na buhay, mga kapatid, bakit sanctified ka? At ma-express, mga kapatid, yung sanctified life kasi meron kang sanctified life na natanggap sa ating Panginoon. Nasabi natin, you got to do something, kailangan ko i-quit to, kailangan magpahaba ng buhok. Of course, they don't do it no more, but they do it. Let their hair grow out. And they quit wearing paints on their faces. They didn't wear their skirts wrong, short like the others did. They had to do something. Kailangan meron ka talaga ginagawa. That's what she did, the state of justification and state of sanctification. But lahat yan, mga kapatid, ninilaw ng prophet bandang huli. Mga kapatid, di ba? Na hindi legalista. Sadyang meron ka natanggap sa ating Panginoon, ba't mo ginagawa yan? Kaya hindi ka nagsusuot ng short, kaya nagpapahaba ka ng buhok, kaya hindi ka nagmi-makeup, hindi dahil bawal. Alam mong hindi narapat sa Panginoon yan. At gusto mong lugurin ang ating Panginoon. You want to find favor in Boaz. Kaya mo ginagawa yan, mga kapatid, at masaya ka. Diba, hindi yung parang nakasimangot ka, haba nga ng buhok mo, haba ng pan, nakasimangot ka naman, mga kapatid. Diba? Anong silbi nun? Diba? Sabi kasi ni brother, ni pastor Lasante, nakita ko maikli, pinahaba ko, pero ang asim ng mukha mo. Diba? Not in legalistic way. Kundi willing, mga kapatid. Mabalik sa pagiging willing. Next slide po, mga kapatid. Kaya nga, you pray for your brother, yung sister, na buksan sila. Kung meron nahihirapan dito, panalangin natin sila. Diba? Hindi yung, alam mo sis, ganito, panalangin natin yan. Siniraan mo na Ikaw mismo, nakita mo, may burden ka kahit nga sa communion Sabi nga, pag meron tayong nakitang wala sa communion, dapat sa gabing yun, nabuburden ka na makita sila. Na nagsusumikap, mga kapatid, na magawa, mga kapatid, yung ginagawa mo. Na humingi ng biyaya sa ating Panginoon. So you pray, mga kapatid. Sabi niya, wherefore, sabi doon, my beloved, as ye have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Next slide po. Sabi sa 13, sabi doon, for it is God, kasi unang-una, mga kapatid, ang Diyos ang naglalagay ng desire sa puso mo. Dahil ikaw ang vessel ng ating Panginoon para ganapin yung kanyang programa. Sabi, for it is God which worketh in you, both will to and to do His good pleasure. Kaya sabi doon, habang gumagawa ka, do all things without and disputings. Diba? Yung gumagawa ka ba, pero mga kapatid, mahirap mga kapatid. Bakit sinasabi ni Pablo yan? Next slide. That ye may be blameless and harmless. Sa ibang translation, yung harmless, sincere.
that ye may be blameless and sincere sons of God, without rebuke, walang kapintasan. In the midst of this crooked, perverse nation, among ye shine as lights in this world. Diba? Hindi yung Christian ka, tapos puro ka murmur, diba? Puro ka complain, puro ka murmur. Minsan guilty tayo dyan. Diba? Ako nga guilty. Hallelujah. Tumingi ako ng tawad sa ating Panginoon. Kasi mamaya putulin yung supply, mga kapatid. Diba yung bato doon, mga kapatid? Kaya naputulan supply kasi puro sila complain. Nakakalimutan ng maging grateful, mga kapatid. Diba? Sa mga maliliit, malalaking bagay. Mga bagay na marahil di mo napapansin, alam mo, kumikilos ang Panginoon. Sabi nga doon, nung time na yun, mga kapatid, ang patotoo ng scripture, yung batong yun, sabi, di ba, laging sumusunod sa kanila. San sila magpunta? Sa nila ilapag yung tabernacle of congregation, mga kapatid? May bato doon. Pinaiinom sila, mga kapatid. Sabi yung kahit gaano katigas ang ulo, laging sumusunod ang Panginoon sa iyo dahil alam niya kailangan kanyang isustain. Dahil isa ka, mga kapatid, sa mga kukunin ng ating Panginoon one of these days. Huwag mo isiping iniwan ka. Ang sabi doon, hindi sila iniwan ng bato. Sila ang umiwan doon sa bato. Dahil yung batong yun, ang sabi ng scripture, lagi itong sumusunod sa kanila. At ang Panginoon ay laging nandyan, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Next slide po. Now, Ruth serving under his decision, di ba? You decide, you serve. Now, wait a minute, sabi niya, now, her mother told her, which is the Old Testament, telling the New, yung tipo, her mother told her, we've got a kinsman and his name is Boaz. Kaya mga kapatid, do not despise the teaching. Kasi kung walang pagtuturo ni Naomi, magagawa ba yun, mga kapatid, ni Ruth? Hallelujah. Sabi niya, and the near kinsman, you go to his field. Perhaps don't you go to another field, go to his field. Sabi niya yung field, yung kasunod na slide po, next po. Sabi niya, now the Holy Spirit tells us not to get off in some kind of church book, some kind of catechism. Ang sinasabi ng prophet dyan, hindi yung mga credo. But go to God's field, the Old Testament, the Bible. Don't say, well, we sell ito kasi sabi ito. Stay right with the field. Dun sa salita, mga kapatid, go right with it because he's the near kinsman, mga kapatid. Pinakamalapit na kamag-anak. Next slide po. God's Word, the Old Testament, is the near kinsman to the New. Kaya nga, tataka ko yung iba, hindi, contradict kasi yung Bible para lang sa mga duling niya, mga kapatid. The old church is the mother of the new church. See, the Christian or a believer. Don't go to another field, di ba nagbilin siya? Kaya sabi niya dun sa mga reapers niya, pumupulot, sige, laglagan niyo pa ng marami para hindi na siya pumunta sa iba pang field. Stay right in his field and maybe someday you'll find grace with him. So you stay with God. You stay in his word and you'll find the grace, mga kapatid. And one day while she was out in the field, this rich young man, the name Boaz, a ruler, wealthy man, came by and saw her. And when he saw her, he fell in love with her. He thought she was a wonderful woman. She liked her character. The beauty of the church is the character of the people. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. So you remember, I know, when the people knows that thou art a virtuous woman, kasi nalaman niya Sabi niya, ito pala yung kasama ni Naomi na bumalik dito. Bantog napakabait daw nito. Made her decision clean and clear, come right back over, live just exactly what she said she'll do. So hindi yung parang nag-decide lang tayo tapos kinalimutan natin yung vinaw natin nung nag-decide tayo. Kailangan habang naglilingkod tayo kung ano yung pinangako nating decision sa ating Panginoon, kailangan masumpungan ng Panginoon na yun ang ginagawa natin. So you remember your vow. You pay your vows, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kasi minsan yung pinangako mo sa ating Panginoon, kaya bakit parang hindi answered prayer, hindi dumarating yung blessing kasi meron ka nakalimutan. Nung nag-decide ka, meron kang binaw sa ating Panginoon, kailangan ganapin mo yun. Next slide po. Sabi niya, wash thyself. Pero bago siya, mga kapatid, na makasumpong ng biyaya kay Boaz fully, dun sa pangatlong stage, may tinuro na naman, mga kapatid, ito pong si Naomi. Sabi doon, wash thyself therefore, and anoint thee, and put raiment upon thee. Yung tatlong bagay. Sabi doon, yung wash thyself,
walang iba yan mga kapatid, makakagawa yan, salita lang ng ating Panginoon. Di ba sabi sa Ephesians, tayo nahugasan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Anoint mga kapatid is the Holy Spirit. And yung put thy raiment upon thee mga kapatid, yung robes mga kapatid, ng righteousness. And get thee down on the floor, humility na naman mga kapatid, but make not thyself known unto man until she has done eating and drinking. Ito na kasi yung pinakita na pamamaraan mga kapatid ni Naomi para makasumpong ng biyaya at magawa yung pagre-redeem mga kapatid. Doon po kay Boaz. Ang isip ng denomination dyan, alam niyo kung ano, nagpakita daw ng motibo na para magustuhan daw siya. Hindi mga kapatid. Yan po ay scriptural mga kapatid. 4, next slide po. It shall be when he lieth down, thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in, uncover his feet, and lay thee down, he will tell thee what thou shalt do. Di ba pag ang tao na sumpungan sa paa sa ating Panginoong Kristo, part yun ng humility eh. Kapag naglilingkod din tayo, hindi yung parang sasabi, dami kong ginagawa, pastor, ako lang gumagawa lahat dito eh. Hindi, you humble yourself. Habang naglilingkod ka, ipakita mo rin yung humility, mga kapatid. 5, sabi niya pa, and she said unto her, all that thou sayest unto me, I will do. And she went down unto the floor and did according all that mother-in-law bade her. So mga kapatid, dito, kung ano sinasabi ng Scripture, kung anong tinuro ng Scripture, yun talaga yung gagawin natin. Kasi ang salita ng ating Panginoon ay hindi tayo ilalagay niyan sa alanganin. Diba? Tayo lang ang alanganin. Tayo lang minsan mali ng decision. Pero pag ang salita ng ating Panginoon nagsabi, ito ang marapat yung gawin, yan dapat yung ating gawin. Minsan nag-ano tayo, hindi, sinusubukan ko naman pastor gawin lahat. Mga kapatid, sabi mo, sinusunod ko naman yung scripture eh. Pero mga kapatid, kung sinusunod mo yan ng walang faith, walang wisdom, walang discernment, walang unawa, wala rin mga kapatid. Kaya nagtataka yung iba, pastor, parang wala pa yung buhay ng Panginoon sa akin. Balikan natin yung order. Full obedience to the whole Word of God entitles you to the token. So mauuna lagi ang full obedience, mga kapatid, para makuha mo talaga yung buhay ng ating Panginoon. Diba? Nare-recognize natin, nag-i-struggle din to, pero you fully obey first. You obey first. Pagka ikaw nasumpungan ng ating Panginoon, sumusunod 100%, imposibleng ipagkait niya sa iyo, mga kapatid, ng Espiritu Santo. Pupuspusin ka ng ating Panginoon. Sabi nga, mas higit pa ang desire niya na puspusin tayo kaysa sa desire natin na makuha ang Holy Ghost. Gusto niya eh. Ang nagiging hadlang, unbelief. Katigasan ng ulo, mga kapatid. Next slide po. Amen. Pangatlo, waiting and resting. So kung nag-decide tayo, nagsaserve tayo, mga kapatid, naniniwala tayo sa ating Panginoon, nandun tayo sa bahagi ng waiting and resting. Diba? Hindi yung parang naglilingkod ka, nag-decide ka, naglingkod ka, tapos parang pakiramdam mo, struggle pa rin. Kasi hindi ka naniniwala sa promise ng ating Panginoon eh. Diba? Next slide po, waiting and resting. And after she had found grace in Boaz's sight, then she had to wait till Boaz done the kinsman redeemership to take back all Naomi lost in order to bring in Ruth the Moabite. Kasi ang gusto naman talaga niya dyan, si Ruth eh. Diba? Pero kailangan niyang gawin yung pagtubos para makuha niya, mga kapatid, si Ruth. So, hindi pa rin kinakalimutan ng Panginoon yung kanyang covenant doon sa Israel. Kaya hindi rin tayo pwedeng magmapuri, mga kapatid. Diba? Diba, sino tayo naligaw na olibo na magmapuri doon sa katutubong olibo? Diba? Hindi, mga kapatid, nakasumpong lang tayo ng, sabi, grace sa ating Panginoon. Mga kapatid, next slide po. Now, then finally, she found favor with Boaz. Nung nakasumpong na siya ng favor, sabi, what happened? Then Naomi told her, pinakita sa kanya yung kaninang binasa nating scripture kung paano, mga kapatid. At ang sabi doon, nung sila'y mag-meet, sabi doon, spread thy skirt. Ibig sabihin, pagpapahiwatig yun, napakasalan mo ako. Tapos kailangan niyang gawin, mga kapatid, yung pong pagre-redeem, mga kapatid. So sabi niya, you wait here while Boaz does the work of a kinsman redeemer. Because He is the only one can do it, ang ating Panginoon Kristo. He is our kinsman redeemer and you must wait here. Don't go in fields anymore. Don't do this or that, the other. You just wait until the kinsman redeemership has been fulfilled. And she rested. Naniniwala ba tayo kayang i-fulfill ng ating Panginoon? Di ba? May awit nun di ba? Na hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin.
Kaya wag nating sabihin, parang hindi ko maramdaman Panginoon, parang hindi siya kumikilos. Kumikilos siya. Hindi mo lang nakikita, kaya ang kailangan mong gawin mga kapatid, you wait and you rest. Because you believe mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi siya magsisimula ng isang gawain na hindi kanya kayang tapusin mga kapatid. Pag meron siyang inumpisahan sa'yo, tatapusin yan mga kapatid. Diba? Minsan wala rin tayong pasensya sa ating sarili mga kapatid. Masyado tayong nandun sa bagay ng struggle. Sabi nga dun, kayong mga napapagod, nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yun ang nais ng Diyos, mga kapatid. Next slide po. Amen. That's exactly what the church has to come in the last days of Pentecost. In the beginning of Pentecost, they all worked up and then had to do this. They shook them in everything else. Now, what is the church doing? Ang sabi, the true church is just resting. What is rest? Sabi niya, here it is. Rest is the Holy Spirit. Kaya alam mo mga kapatid, minsan parang ang laki ng problema. Parang napakabigat na ng problema. Parang wala ka pa rin kibo. Parang panatag ka pa rin. Kasi nananatili kang nakapahinga dahil merong Espiritu Santo na nagiging kaaliwan sa iyo mga kapatid at ibinibigay sa iyo mga kapatid yung kapahingahang hindi kayang ibigay mga kapatid ng sanlibutan po na ito. Sabi niya, peace I give you, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, na kahit merong tribulation, bakit payapa ka pa din? Because you are resting on the promises of God. Hallelujah! Diba? Parang wala nang bigas, parang ganito nangyari, parang ganito yung circumstansya, parang panatag dito. Pinatutunayan lang, nasa pamamahinga ka kapatid. Nandiyan ang ating Panginoon. Hintayin mo, tumatrabaho siya mga kapatid. Hindi mo lang nakikita mga kapatid, nasa likuran ng ating Panginoon patuloy na gumagawa para sa atin. Sabi nga sa quote mga kapatid, God is behind every move. Sa bawat pagkilos, nandun siya sa likuran nito. Kaya wala tayong dapat ikabahala. Wala dapat tayong ikalumbay. May nangyari kasi, Pastor, ganito ganyan. Wag kang mabahala. Ang Panginoon ang nasa likuran ng lahat. Siya'y gumagawa sa atin. Ang kailangan mo lang hintayin mo at makita mo kung paano niya ginagawa, mga kapatid. You pray. Sabi nga doon, mga kapatid, pasalamatan mo na agad siya, mga kapatid. Diba? Minsan nga mga kapatid, sabi ko, nag-uusap kami, alam mo, pagka unang stage talaga mga kapatid mag-asawa, minsan talaga hirap kayo. Kasi nagsisimula kayo eh. Ang dami mong binili, yung rep at lahat. Pero alam mo, sabi ko, naluluha ako eh. Sabi ko, alam mo Lord, hindi ako tumitingin dun sa wallet ko. Tumitingin ako sa pagiging Jehovah Jireh mo. Kahit ito ang circumstance, alam ko, pagpapalain mo ako. Hallelujah! You rest. Ipahinga mo ang puso mo. Yung Diyos natin, unlimited God. Ha? Brother Toots. Hallelujah. Hindi siya nang-ubos. Huwag mo isipin, ubos na yung pagpapala. Hindi mo kayang saidin ng ating Panginoon. Hallelujah. He's unlimited God, mga kapatid. You rest. Diba? Kung pinanalangin mo na sa ating Panginoon, you rest. You wait, mga kapatid. Sabi doon, silang naghihintay sa ating Panginoon, ay bibigyan sila ng panibagong lakas. Sila'y magkakaroon na pakpak na gaya ng isang agila na papailan lang. Alam mo, agila lang ang kayang lumipad sa gitna ng isang bagyo. Anong klaseng pakpak yun, mga kapatid? Diyos ang nagsang disenyo niyan, mga kapatid. So kung tayo agila, mga kapatid, pumailan lang tayo dun sa mga pangako ng Diyos. Sa kabila ng mga bagyo at lahat suliranin, mga kapatid, meron tayong Diyos na gumagawa. Hindi siya nagpapahinga, mga kapatid, hanggang sa matapos niya yung kanyang kailangang gawin. Hallelujah. Glory to God. Next slide po, mga kapatid. Sabi niya, and when Ruth was resting, it was a type of the church resting on the promises of God. We have earnest of our salvation. Sabi, ano yung earnest? Yung Holy Spirit na nasa sa iyo. Meron ka ng ebidensya, meron ka ng katibayan, kaya meron kang karapatang mamahinga, mga kapatid. Hallelujah. We're not worried whether we're going over there or not. We are going. Kasi by faith, mga kapatid, alam mo, kasama ka doon. That's right. God said so, God promised it, and we've got an earnest, done, received,
Christ has accepted us. Tinanggap tayo ng ating Panginoon. There was an invisible union of the bride, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya before the foundation of the world, kung ligtas ka pa man, doon pa mga kapatid, sa isip pa lang ng ating Panginoon. Hallelujah! Sabi niya, the blood doesn't save you. The blood kept you saved. Hallelujah! Because your name was written in the Lamb's Book of Life, mga kapatid. At hindi yan pwedeng burahin, mga kapatid. Dahil dugo ng ating Panginoon ang inilapat dyan, mga kapatid. At hindi kayang alisin niya ng anumang pagkukulang, anumang pagkakamali. Dahil pag ang isang mananampalataya humingi ng tawad sa ating Panginoon, lilinisan siya ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. No way to get away from it now. We're there. Hallelujah. All we have to do is just wait till sabi doon, He's down doing the kinsman redeemership. Actually, nagawa na ng ating Panginoon yan. Doon sa cross of Calvary. Kung lalaliman pa natin, before the foundation of the world. Hallelujah. We have an earnest right now waiting for the time when He comes back. Hallelujah. Kagaya din sa babaeng pinangakuan na siya'y papakasalan. Diba? Tagahugas nga lang ng plato eh. Maliit lang tingin sa kanya. Nung pinangakuan siya, tinawanan pa siya. Sabi niya, lalaking yun, pinangakuan ka, hindi ka pupuntahan nun. Hindi ka babalikan nun. Pero siyang ginagawa niya, nagtatrabaho pa rin siya, working, serving. Kasi nag-decide siya, sabi niya, naniniwala ako dun sa pangako, napapakasalan ako nun. Nung lalaking yun, kaya masumpungan niya ako, nagtatrabaho pa rin ako dito. Yung pala mga kapatid, habang binigay yung pangako nung umalis 1 taon, meron palang pinadala mga kapatid, yung pong lalaki na laging tagasipat. Kung nasusumpungan bang faithful yung babaeng iyon. Diba? Kaya may binigay na 5-fold ministry. Mga kapatid, to keep you, mga kapatid, na blameless sa ating Panginoon sa pamagitan ng salita na ipinapangaral sa inyo. Pero patuloy siyang tinutukso. Kaya ginagawa niya, pupunta siya sa kwarto, dala-dala niya mga kapatid yung kanyang wedding garment. Tinatawanan siya wedding garment, di ka naman pakakasalan nun. Pero alam mo, kinukuha niya to, umiiyak siya. Sabi no, hindi siya umiiyak dahil sa persecution. Umiiyak siya sa kagalakan kasi alam niya tapat yung nangako na siya ibabalikan nito mga kapatid. At na-fulfill mga kapatid, humahambig yung mga paanong kabayo mga kapatid sa araw na yun at kinuha siya at pinakasalan siya. So kung ang Diyos ang nangako, hindi pwede yung mabali, mga kapatid. Patuloy niyong hawakan yung wedding garment na binigay ng Panginoon sa inyo. Tawanan man kayo ng iba, sabihin man, wala na rapture. Para yun dun sa mga hindi naniniwala sa rapture. Kasi ang rapture para sa believer lang, mga kapatid. Hallelujah. Diba? I-persecute kayo, naniniwala pa rin kayo, patay na yung prophet ninyo. Ito nga ang Biblia, matagal nang patay yung mga sumulat nito eh. Diba? Pero hindi kami nakasalig ang aming pananampalat dun sa mga sumulat, kundi dun sa may akda. Dahil yung may akda ang nagbigay ng inspiration dun sa tao para isulat ang Biblia. Hallelujah! Glory to God! So we are waiting, mga kapatid, until He comes back. Mga kapatid. Next slide po. Amen. At pinakahuli, rewarded. Ang ating paglilingkod, hindi yan walang halaga ng Diyos. Alam niya, pag nag-decide ka, nag-serve ka, naghintay ka, you'll be rewarded, mga kapatid. Alam niya ng ating Panginoon, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay. Mga kapatid, actually, sa mata ng Panginoon, pare-pares lang naman yan, mga kapatid eh. Diba? Sadyang mga kapatid, maging kontento tayo kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. At maglingkod tayo doon. Mga kapatid, maging masaya tayo habang naglilingkod sa ating Panginoon. Next slide po. Dito na ako magtatapos. And then the next stage, kasi sabi niya kanina, 4 stage or junction is rewarded. Next slide po. Amen. That's what the church did. It entered into justification under Luther, went to sanctification under Wesley, went into the baptism of the Holy Ghost in these last days, and now resting with the earnest in our inheritance that we know that something happened in us. Diba? We've passed from death unto life and waiting, groaning with nature for the time when we will receive an immortal life, an immortal fullness.
Diba? Our bodies will be redeemed. Everything's redeemed. And we're just waiting from Him to return back from the gate. Tapos na yan eh. Mga kapatid kailangan lang natin mga kapatid talaga maghintay, mag-rest. Hintayin natin bumalik ang ating Panginoon. Next slide po. Sabi doon, then what? Ruth was rewarded. Yung decision mo, yung pagsiserve mo, yung paniniwala mo at paghihintay mo sa ating Panginoon, i-reward yan ang ating Panginoon. That's when we'll be rewarded. That's the 7-sealed book. Kasi 1961 yan mga kapatid. Diba? Opening of the seal, 63. Going to open up to us, that is these things. They're mysteries. They're not wrote in the Bible, in the Word. They have to be revealed by the Holy Spirit. But if you'll notice, sabi niya, hindi daw revealed, pero if you notice, actually, they are revealed. All down through the Scriptures. But they have been hid from the people. Diba kaya wala kang idadagdag tsaka ibabawas dyan mga kapatid. And when we get, sabi niya, and when we get to the roll after a while, you'll see how it was fixed. And you'll know how them things open up. So, meron lang siya pinapakita dyan. Next slide. See, Boaz goes down. What did he do? He goes down and took the elders and went before the gate and took off his shoes and said, ito yung pamamaraan kasi nila culture ng pag-redeem. Kasi una, hinanap niya muna eh. Sabi niya parang, merong pinakamalapit pa eh. Pero sabi niya, pagka niredeem mo siya, kailangan isama mo rin ito, si Naomi. Sabi niya, hindi, magugulo yung taxation ko. Kaya sige na, ikaw na mag-redeem. Kaya walang tao, mga kapatid, kaya mag-redeem sa tao. Kaya ang ginawa niya, binalutan niya ang kanyang sarili ng laman ng ating Panginoong Jesucristo para siya mismo ang bababa para i-redeem tayo, mga kapatid. Hallelujah! Kaya sabi doon, he took off his shoes. Let it known today that I have redeemed Naomi and all other inheritance. Pero sa loob-loob nun, kasama mga kapatid si Ruth. Diba? So kung ano man ang gawin ng ating Panginoon doon sa Israel, alam mo, part ka pa rin ng plano ng ating Panginoon. Kabahagi ka pa rin doon. Bagamat ginagawa niya yung pagtubos mga kapatid, pero sa isip niya mga kapatid, ang pinakagusto niya si Ruth. Hallelujah! Ganyan ang biyaya ng Panginoon sa atin. Next slide po. Thank you, Jesus. And when Jesus came, who did come to Israel? To redeem? Israel, di ba? What did He do in taking Israel? He got the Gentile bride. Sure, He did. When He took Israel, sabi niya, and when He went to His home, He had to. Kailangan niyang kunin. What was the first thing He had to do? Redeem His own. And the Gentile church is just a sister to that woman, the Israelite church. Certainly. So He had to redeem Israel in order to get this. Ikaw, she had to redeem Naomi in order to get Ruth, his bride. Ganun ka-precious sa ating Panginoon. Yan ang plan of redemption ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Next slide po. Sabi niya, now, what did they do? They got married. O, pinakita niya na yung dulo. Sabi niya, and through that come this great thing. Then Ruth was rewarded by getting Boaz for her husband. Diba yan yung reward sa atin? Diba may awit nga ikaw ang dakilang gantimpala ko. Wala tayong ibang gantimpala kundi maikasal tayo sa ating Panginoon. Makuha tayo ng ating Panginoon. Secret catching away mga kapatid. Sabi niya, which the church is rewarded by when the coming of the Lord shall come. On that bright and cloudless morning, we are resting, waiting now. Now, mga kapatid, it shall come. Why? Kasi redeem na yan. Kukunin na lang, tinubos na yan ng ating Panginoon. Hallelujah! Kukunin na lang mga kapatid. Tinubos ka na ng ating Panginoon sa kanyang dugo. Hallelujah! Next slide po. Kaya, waiting for that hour, summary lang to mga kapatid. Sabi niya, and we have talked that kinsman redeemer kasi merong separate na message ang Prophet John, which we found out Christ, yung tipo. Type it up with Ruth deciding, Ruth serving, Ruth resting. Tapos sabi niya, deciding justification yan. Serving, making herself ready, sanctification yan. Resting was with the Holy Spirit. Pag nabaptize ka ng Holy Ghost, mga kapatid, you are resting. Kasi nandun yung earnest sa'yo. Until the wedding supper came, ano yan? Yun yung reward, mga kapatid. Pag bumalik ang ating Panginoon. How beautiful, sabi niya. Next slide.
Amen. The church come through John. Sabi niya, inulit niya lang, Wesley, justification. Martin Luther, justification. Through John Wesley, sanctification. Through Pentecostal, baptism of the Holy Spirit. Pero kulang pa. Now, resting tayo, waiting for the coming of our Lord. Mga kapatid, kasi kukunin tayo ng ating Panginoon. So perfect yan, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Kasi, titingnan mo mga kapatid, ang 4, sabi ng prophet, is number of deliverance. Diba? Si Lazarus, ika-4 na araw, bago pinunta ng ating Panginoon, dineliver mga kapatid. So, ganun din po ito mga kapatid. Next slide po. Amen. There's 3 stages of fruit. Tawag naman ng prophet kasi nga, yung 3 bahagi, yung deciding, serving, tsaka waiting, bahagi natin yun. Yung reward sa Panginoon yun. Sabi niya, Ruth deciding, she was deciding whether she would make the decision or not, go back into the homeland. Ruth serving when she out to glean. Nagmukha siya nung doon. Nasumpungan nagtatrabaho. Ruth resting, that's what Ruth is doing now. The church, yun ang ginagawa natin ngayon, pinlace ng prophet. And now Ruth rewarded, that's where, or the next thing happen is the reward of the church. Ang ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang dakilang gantimpala maliban sa ating Panginoong Hesukristo. So last slide po mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much ye know that your labor is not vain in the Lord, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hanggang dito na lamang, mga kapatid, ang mensaheng ito. Paumanhin sa pagdatagal po at ang Diyos ang patuloy na maghimay ng ilan, mga kapatid, sa inyo pong mga puso. Pagpalain kayo natin, Panginoon. God bless you. Balik ko na po, Pastor Ron.